Lolita! Saan ka na naman ba nagsusuot na bata ka? Maggagabi na, nasa lansangan ka pa rin? Nandito po ako, tiya. Sandali lang po. Mabigat po itong dala ko. Teka, ano ba yan dala mo at hirap na hirap ka sa pagbubuhat niyan? Mangga po, tiya. Nanguha kami ng kalaro ko dun sa bakanting lote. Ang dami nga po eh. At hinog na rin yung iba. Tikman niyo po, tiya, ang tamis. Abay, pasaway ka talagang bata ka. Paano kung natuklaw ka ng ahas doon? O kaya'y nahulog sa puno? Umakyat ka ba doon, ha? Hindi po. May tumulong po sa aming mama na umakyat ng puno. Tagapulot lang po kami ni Kimis sa ibaba. Bago pa siya muling sermonan ng Tia Laida niya, nabaling ang kanilang atensyon sa isa sa babaeng tenant ng paupahang bahay ng tiyahin ni Lolita. Nagtaas kasi ito ng boses at nagmumura na animoy may kaaway ito kahit mag-isa lamang ito ng abutan nilang magtiyahin. Ayon pa rito, naabutan na lamang nitong wala na ang makeup kit na pinaghirapan itong bilhin dahil may kamahalan yun. Nagbanyo lang daw ito saglit, ngunit pagbalik ay wala na sa kama nito ang makeup kit kung saan yun nakalatag. Hinalughog na rin nila ang buong kwarto nito, ngunit bigo silang mahanap ang tinutukoy ng babae. Wala naman itong maiturong salarin dahil karamihan sa mga tenant ay may kanya-kanyang trabaho na mga oras na yon at wala sa kanilang mga silid. Napansin ko lang, tiya. Hindi ba pangatlo na si ate sa nawawala ng gamit? May magnanakaw po bang pagala-gala ngayon dito sa atin? Nakakatakot naman po pala yun. Nako, Lolita, hinaan mo nga lang yung boses mo. Baka mamaya ano pang isipin ng mga tenant ko. Paano kung mag-alsabalutan silang lahat? Paano pa ako kikita niyan kung wala nang may gustong umupas sa paupahan natin? Ay, pasensya na, tiya. Baka lang po kasi. Totoo man yan o hindi, basta walang kinalaman ng negosyo ko sa nangyayaring pagkawala ng mga gamit nila. Siguro talagang pabaya lang sila at makakalimutin. At yung akalang nawawala, hindi lamang pala nila matandaan kung saan nila nailagay ang mga gamit nila. Hindi alam ni Lolita kung talaga bang iniiwasan lamang ng kanyang tiyahin na mapag-usapan nila ang tungkol sa pagkawala ng gamit ng mga nangungupahan sa dalawang palapag na lumang bahay na pag-aari ng namayapang asawa ng kanyang tiyahin. Mula kasi nang mamatay pareho ang kanyang tiyuhin at tatay mula sa isang aksidente, ang Tia Laida niya na ang kumupkup sa kanya at nagpaaral. Sa murang edad na 11 ay natutunan niya ng tumulong sa gawain at maghanap buhay. At tanging ang buwan ng upa mula sa paupahang bahay nito ang nagsisilbi nilang pinagkukunan ng panggastos. May sari-sari store din ang kanyang tiyahin na karugtong lamang ng maliit na bahay nito sa tabi ng paupahan. Kaya anumang kailangan ng mga tenant doon, hindi na nila kailangan pang lumayo. Ate Menchi, mangga po oh. Matamis ba yan? Oo naman po. At dahil nawalan po kayo ng mahalagang gamit, ibibigay ko na lang po ito sa inyo ng libre. Ay, ibang klase ka talagang bata ka. Kahit ano na lang ibinibenta mo at pinagkakakitaan. Pero para hindi masayang ang hirap mo sa pagkuha nito, bibilhin ko na lang. Naku, hindi po ate. Saka may tumulong naman po sa amin sa pangunguha nito eh. Kaya ayos lang po kung libre ko nang ibigay sa inyo. Para naman po hindi na kayo maging malungkot pa. Ay naku, talagang nakapanghihina ng loob, Lolita. Kasi pinaghirapan ko ang pambili dun eh. Tapos nanakawin lang. Kawawa naman po kayo, Ate Menchi. Hayaan niyo po, mapaparusahan din po yung nagnakaw ng gamit niyo. Sabi po ng tatay ko noon, ang mga taong kumukuha daw po ng hindi kanya, doble ang balik na karma. Ay sana nga, Lolita. Sa kabilib din ako sa'yo. Ang bata-bata mo pa pero ang matured mo na mag-isip. Sa batang edad natuto ka na rin kumayod. Hindi katulad ng tsismosa kung kalapit kwarto. Ay aga-aga palang pakikipag-tsismisan na ang inuuna. Ewan ko ba sa isang yun? Pakiramdam ko nga wala naman yung matinong trabaho kundi ang manira lang ng buhay ng iba. Sino pong tinutukoy niyo, ate? Sino pa ba? Di yung isang bagong tenant ng Tia Laida mo. Habang nag-uusap ang dalawa, napadaan naman si Cora. Ito ang tsismosang tinutukoy ni Menchi.
Ngunit kapansin-pansin na maganda ang mood nito at mukhang ayos na ayos pa na animoy may parting dadaluhan. Subalit napansin ni Lolita ang kakaibang titig ni Menchi sa napadaang si Cora. Himala din daw na hindi ito madaldal ngayon. Parang nahulog naman sa malalim na pag-iisip si Menchi na siyang napansin ni Lolita. Ate, may problema po ba? May napansin lang ako sa isang yun. Parang pamilyar kasi ang gamit niyang lipstick at foundation. Para bang katulad sa nawawala kong makeup. Baka naman po kamukha lang, ate. Sa tingin ko kasi magkakapareho lang ang mga pinturang ginagamit ng mga ate sa mga mukha nila eh. Si Tia may ganun din po siya, Ate Menchi. Pero bakit pag siya naglalagay mukha siyang Momo? Hindi na lamang napigilan ni Menchi ang matawa sa sinabi ng batang si Lolita. Ang kaninang hinala niya ay sandaling nakaligtaan. Matapos magpaalam na babalik na sa tinutuluyan nito sa ikalawang palapag ng paupahan, isa-isa namang kinatok ni Lolita ang pintuan ng bawat silid ng gusali para ibenta sa mga tao ron ang kanyang dalang mangga. Hanggang sa maabutan niya sa ibaba si Cora na may kausap na lalaki. Namilog ang kanyang mga mata nang makilala niya ito. Ito kasi ang mamang tumulong sa kanila sa pangunguha ng mangga. Kuya Betoy, kayo po pala. Magkakilala po ba kayo ni Ate Cora? Uy, Lolita, dito ka rin ba nakatira? Aba, maliit talaga ang mundo, no? Opo, dyan lang po ako sa kabila nakatira. Paano mo naman nakilala ang batang ito, darling? Diyan kasi sa bakanteng lote malapit dito sa inyo, nadaanan ko sila ng kaibigan niyang nangunguha ng mangga. Kaya tinulungan ko na nung makita ko na hindi nila kayang akyatin yung parting mataas. Mangga ka mo? Bakit hindi mo ako kinuhanan at dinalhan? Alam mo namang paborito ko rin yon, lalo na kapag may bagoong. Kung gusto niyo po itong natirang 3 piraso, bilhin niyo na lang po. 5 piso lang po lahat yan. Aba, sigurista ka palang bata ka eh, no? Ang darling ko na nga nanguha niyan tapos ibebenta mo pa sa akin ng mahal? Gusto ko lang naman pong kumita para matulungan ko si Tia. Sus, nagdahilan pa. Sa sobrang mahal nga ng upa ko sa bahay, hindi pa ba yumayaman yan tiyahin mo? Tapos ikaw halos mamalimos ka pa. Don't tell me hindi ka pinapakain ng tiyahin mo. Kaya nagagawa mo pang dumiskarte sa ibang tao. Hindi po totoo yan. Hindi po ako pinababayaan ni Tia. Gusto ko lang po talagang tumulong. Bago pa muling makapagsalita si Cora, inawat na ito ng nobyong si Betoy. Binigyan din ito ng 10 piso si Lolita bilang kabayaran sa mangga niya, na siyang ikinaalma lalo ni Cora. Ngunit mabilis na itong hinila ng lalaki paakyat sa tinutuluyan nitong silid. Nagtatakang sinundan na lamang ni Lolita ng tanawang dalawa. Naalala kasi niya ang bili ng tiyahin na kung may lalaking bisita ang mga tenant nito ay agad na ipagpaalam dito. Dahil ipinagbabawal yun sa paupahan nito, gayong puro babae ang nangungupahan dun. Subalit nang utusan siya ng tiyahin na bumili sa palengke, tuluyan niya nang nakaligtaan ang pagsusumbong dito sa nakita. Kinaumagahan, muli silang binulabog ng ingay at tila pagtangis mula sa paupahang bahay. Pahangos na pinuntahan nilang magtiyahin ng nag-iisang matandang tenant sa unang palapag nang makilala nila ang boses nito. Oh, Manang, ano nangyayari? Bakit umiiyak ka? Laida, ang sandok na pamana sa akin ang yumao kong lola. Ninakaw kagabi. May kumuha ng sandok ko, Laida. Paano na ako nito ngayon? Teka, sandok ba ka mo? Oh, sandok lang naman pala. Bakit kailangan hindi mo nauunawaan, Laida? Ang sandok na yon ay gawa sa purong ginto. Yun na lamang ang inaasahan kung mayroon ako. Na kung sakaling mawala na ako sa mundong ito, may pambayad man lang ako para sa magiging kabaong at puntod ko. Gawa yun sa ginto? Teka, sino naman ang kukuha nun? Hindi ka ba naglalak ng kwarto? May sumira ng lock ko, Laida. Alam mo namang matanda na ako at mahina na ang pandinig. Sa kalagitnaan ng gabi,
Nasa kalaliman na ako ng pagtulog kaya wala akong naramdamang may nakapasok na palang magnanakaw sa loob. Hindi na siya naawa. Sa tanda kong ito, nagawa niya pa akong pagnakawan. Lola, tana po. Ipagdasal na lang po natin na mauhuli din ang may gawa nito sa inyo. Sana nga, Apo. Sana nga. Malungkot man ang nangyari sa matanda, wala silang nagawang magtiyahin dahil katulad ng nangyari kay Menchi, kahit anong halughog nila sa palibot ng silid ay wala silang nahagilap na gawa sa gintong sandok. Nakiusap na rin sila sa iba pang tenant na makipagtulungan para malaman kung isa ba sa mga nangungupahan doon ang siyang tanging salarin. At kinumbinsi rin nila ang mga yon na umamin at isauli na lang ang ninakaw na gamit. Subalit wala talagang nagbabalik at bigo sila na malaman ang totoo. Hanggang sa isang hapon, naabutan naman ni Lolita ang kalaro niyang si Kimi na umiiyak at humihikbi-hikbi pa. Oh, Kimi, bakit ka umiiyak? Loli, ano kasi? Yung ano... Mabuti pa tumahan ka na muna, hindi kita maintindihan eh. Yung paborito kong panty na Hello Kitty, kinuha sa sampayan namin. Ako pa mismo nagbanlaw nun eh. Pero pagbalik ko, wala na. Hinahanap ko naman, pero wala talaga. Panty? Pasensya na, pero sino naman kukuha nun? Akala ko mahalagang bagay lang at perang madalas kinukuha ng mga magnanakaw. Pero yung sayo, sorry hindi ko lang talaga mapigilan. Nagawa mo pa talaga akong pagtawanan. Siyempre, importante sa akin yun, no? Regalo kasi ni tita yung sa akin nung birthday ko. Ganun ba? Hayaan mo, tutulungan na lang kitang hanapin yun. Talaga? Saan naman tayo magsisimula? Mamayang gabi, magsampay ka ulit at hulihin natin na magnanakaw. Natigilan naman si Kimi sa sinabi ni Lolita. Hindi rin ito napigilang mapanganga. Ngunit hindi nagdalawang isip ang bata na sundin ang suwestyon ng kalaro. Muli nga itong nagsampay ng underwear sa likod ng bahay nila. Hindi yun ipinaalam ng dalawa sa kahit kanino. Ngunit mukhang iba ang unang nadiskubre ni Lolita sa pagmamanman nila. Napansin niya kasi si Betoy na nobyo ni Cora na pasilip-silip mula sa itaas na palapag ng paupahang bahay. Sandali niyang iniwan si Kimi at palihim na pinuntahan ang kinaroroonan ng lalaki. Subalit bigla siyang tinawag ng tiyahin para kumain na ng hapunan. Lolita, ikaw talagang bata ka? Gabi na at nasa labas ka pa rin? Anong ginagawa mo riyan? Kakain na tayo pero hindi ka pa rin umuwi. Ako na tuloy ang naghain. Anong pang hinihintay mo? Sandali lang po, tiya. May kukunin lang po ako. Mabilis lang po ito. Mamaya na lang po ako kakain. Abay, lalamig na ang pagkain kung mamaya ka pa kakain. Wala pong problema, tiya. Sandali lang po talaga ito. Hindi na inabala pang lingunin ni Lolita ang tumatalak na tiyahin. Nang makaakyat siya sa ikalawang palapag ng paupahan, naabutan niya si Betoy na kagagaling lang sa loob ng silid ng isa sa mga tenant doon, na siyang ipinagtataka ng 11 anyos na si Lolita. Muntik na siyang mabuking nang muli siyang tawagin ng tiyahin. Kaya mabilis siyang nagtago at pinagmasdan si Betoy na palingalinga pa sa paligid nito. Wala mang ibang napansin si Lolita kay Betoy, ngunit may hinala siyang ito marahil ang magnanakaw na kumukuha ng mahalagang gamit ng kanilang tenants. Mula nang mahuli niya ito, wala siyang ibang pinagsabihan muna. Gusto niyang pagbutihin ang pag-iimbestiga para mahuli mismo sa akto ang pagnanakaw. Paborito niya kasi si Detective Conan, kaya gagayahin niya ito para matuwa naman sa kanya ang tiyahin na lagi siyang sinusungitan. Kagabi hindi ka naman bumalik eh. Pinapak na ako ng lamok kakahintay sa'yo. Ano Loli, nahuli mo ba nagnakaw ng panty ko? Pasensya ka na pala kagabi, Kimi. Si tiya kasi utos ng utos. Ayan tuloy, nakalimutan ko na.
Di bale, hindi mo na ulit kailangan gawin yun. Ako nang bahalang humuli sa magnanakaw mag-isa. Kaya mo bang gawin yun? Ang galing at ang tapang mo naman pala. Sana masoli sa akin yun. Paborito ko pa naman yun. Ngit, paano kung ginawa pala yung pamunas ng puwet? Magagawa mo pa ba yung suotin ulit? Ay, grabe ko naman. Pero kung ginawa nga yun ng magnanakaw, malalagot talaga siya sa akin. Aba, ibang klase. Kay bata-bata nyo pa, mga tsismosa na rin pala kayo? Anong ginagawa nyo rito at nagbubulungan sa isang sulok na parang mga bubuyog? Bubuyog ka dyan. Importante kaya yung pinag-uusapan po namin ni Loli. Saka sabi ni tatay, ang totoo raw pong tsismosa ay yung tulad nyo, Aling Cora. Aba, paano naman nasabi yun na magaling mong tatay, Aber? Saka Aling Cora, ang bata-bata ko pa para lang tawagin mong Ale, no? Saan ka ba nang galing na bata ka at nang mabalik kita sa sinapupunan ng nanay mo? Ate Cora, wag na po kayo magalit. Hindi naman po sinasadya ni Kimi na sabihin yun eh. Saka, totoo naman po kasi ang sinabi niya tungkol sa inyo. Alin ang totoong pinagsasasabi mo? Aba, pati ba naman ikaw, Lolita, nahawa na rin sa talim ng dila ng kalaro mong to? Ang ibig ko pong sabihin, totoo pong mas bagay sa inyo ang tawaging Aling Cora. Kasi po, may kulubot na kayo sa mukha kahit takpan niyo pa po ng pintura. Anong pintura? Alam mo, napipiko na ako sa inyong dalawa, ha? Halika kayo rito, nang makurot ko kayo isa-isa sa singit. Bago pa makalapit si Cora sa dalawang bata, mabilis nang tumakbo sina Lolita at Kimi. Inis naman at nagdadabog na umuwi si Cora sa tinutuluyan nito. Kinabukasan, muling nagyayang manguha ng mangga si Kimi. Nang akmang papayag na sana si Lolita, siya namang pagdating ng tiya Laida niya. Inutusan siya nitong tumao muna sa tindahan habang wala ito. Kaya walang nagawa si Lolita kundi ang sundin ang tiyahin at tanggihan ang imbitasyon ng kaibigan. Subalit tumuloy pa rin ang hapong yun si Kimi. Kung hindi mo na ako mahihintay pa, mag-iingat ka ha. Basta huwag kang aakyat sa pinakamataas. Oo, dadala na lang kita ng masusungkit ko. Nakakuha si tatay ng pwede ko magamit panungkit. Kaya hindi ko na kailangan pang umakyat. Mabuti naman kung ganun. O sige, doon na muna ako sa tindahan ni Tia. Baka kasi pagalitan na naman ako nun eh. Dumating ang pagkagat ng dilim. Subalit hindi nakaalis sa tindahan si Lolita dahil may pinuntahan pa sa kabilang bayan ang kanyang tiyahin. Hindi niya rin napigilang mag-alala para sa kaibigan nang malamang hindi pa rin pala ito umuuwi. Dumating sa tindahan ng tatay nito at hinanap si Kimi. Akala kasi nito magkasama silang dalawa. Kaya sinabi na lamang ni Lolita na nanguha ng mangga si Kimi ng mag-isa. Nang umalis ang tatay ni Kimi, siya namang dating ng kanyang tiyahin sakay ng tricycle. Hindi maunawaan ni Lolita kung bakit bigla siyang kinabahan ng mga sandaling yun. Kaya agad din siyang nagpaalam sa tiyahin na pupuntahan ng kaibigan. Umalis siya nang hindi na hinihintay ang sagot nito. Naabutan niya naman si Kimi na hinatid ng isang tanod. Gusot-gusot ang damit nito at magulo ang nakatirintas na buhok. Hindi ito nagsasalita at tahimik lamang na umiiyak. Kimi, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Teka, nahulog ka ba sa puno? Akala ko ba hindi ka naaakyat pa? Kimi? Hindi kumikibo si Kimi kahit ano pang pagtatanong dito ni Lolita. Maging ang tatay nito ay hindi rin ito pinapansin. Umuwi ito nang nanatiling nakatulala lamang. Kinabukasan ulit, muli silang nabulahaw sa galit na pagsisigaw ng isang tenant sa paupahang bahay. Ang parsel kasi nitong hindi pa nabubuksan ay may kumuha sa pinaglalagyan nito. At maging ang halagang 500 papel na pera sa bag ng isang tenant na kagagaling lang din sa pagbili sa tindahan ng tiyahin ni Lolita, nawala rin ng tanghaling yun. Hindi nila inaasahan na kahit tanghaling tapat, ay magagawa pa silang maisahan ng magnanakaw. Doon na nagsagawa ng imbestigasyon ng barangay. Ngunit kahit anong gawin nila, wala silang nakuhang sagot. Doon na nag-isip ng solusyon ng batang si Lolita.
Muli niyang pinuntahan si Kimi sa bahay nito na nasa kabilang kanto lamang. Subalit ang ipinagtapat nito ang halos nagpagunaw sa kanyang paniniwala at pagtitiwala sa ibang tao. Nagulat at nahabag siya para sa kaibigan. Totoo bang sinabi mo, Kimi? Munti ka ng pagsamantalahan ng boyfriend ni Ate Cora? Paano nangyari yun? Kailan? Oo, Loli. Hinuhubaran ako ni Kuya Betoy sa damuhan malapit sa puno ng mangga. Akala ko nung una tutulungan niya lang akong manguulit ng mangga. Pero bigla niya na lang akong hinatak sa damuhan. Mabuti na nga lang, bago niya ako gawa ng masama, may mga batang tumulong sa akin. Pinagbabato nila si Kuya Betoy kaya ako nakatakas. Ang sama-sama niya, Loli. Nagawa niya yun sa akin. Salbahe siya! Bakit hindi ka nagsumbong? Kahapon, bakit hindi ka nagsalita para mahuli ang taong yun? Natakot kasi ako, Loli. Sabi kasi ni Kuya Betoy, kung magsusumbong daw ako, papatayin niya ako kaya si tatay. Ang sama-sama niya! Matapos ang narinig ni Lolita, doon siya nagsagawa ng plano kung paano ipaghihiganti ang kaibigan. Lalo na nang maging ang paborito niyang stuffed toy na nakabilad sa initan, naglaho ring parang bula. Ngunit hindi inaasahan ni Lolitang hindi lamang pala yun ang revelasyon na malalaman niya. Dahil ng bandang 8:00 ng gabi, habang abala sa tindahan ng kanyang tiyahin, kukuha lamang sana siya ng tubig para uminom nang maabutan niya si Cora na sinusubukang buksan ang kwarto ng tiya Laida niya. Kahina-hinala ang mga kilos nito. Doon pa lang ay kinutuban na siya. Ngunit nang sumigaw mula sa tindahan ng kanyang tiyahin, mabilis na nagtago si Lolita nang mapansin ang pagkataranta ni Cora. Akmang sisigaw na sana si Lolita para mabuking si Cora sa tangka nito, subalit mabilis na itong nakalabas ng pintuan na mula sa kusina. Nang gabing yun, ipinagtapat ni Lolita sa tiyahin ang kanyang nakita at nalaman. Kaya nga lang, hindi siya pinaniwalaan ng tiyahin. Hindi naman talaga kapanipaniwala yung sinasabi mo, Lolita. Chismosa ngang maituturing si Cora, pero malabo niya namang magawa ang sinasabi mo. Lalo na't hindi naman nananatili sa silid niya ang babaeng yun. Bakit po ayaw niyo maniwala sa akin, tiya? Totoo naman po ang sinasabi ko eh. Mabuti nga po hindi niya natuloy ang balak niya. Paano po kung... Basta, tigilan mo na yung pagbibintang mo ha. Matulog ka na rin dahil sasamahan mo pa akong mamili ng paninda bukas. Pero tiya... Walang nagawa si Lolita dahil ayaw talaga siyang paniwalaan ng tiyahin. Kung kaya't nagpasya siyang isagawa ang plano ng gabing yun. Siniguro niya ring maipaghihiganti niya ang kaibigan. Hindi niya na rin sinabi sa tiyahin ang tungkol sa ginagawang pagpuslit ni Betoy na boyfriend ni Cora. Dahil alam niyang wala rin yung saysay. May moto kasi ang kanyang tiya Laida na to see is to believe. Kaya't hanggat walang ebidensya o pruweba, wala itong paniniwalaan. Pumuslit si Lolita ng gabing yun. Tinungo niya ang silid na nasa 2 palapag ng paupahan gamit ang fire exit na hagdanan sa likurang bahagi ng gusali. Maingat at tahimik niya yung ginawa hanggang sa maabutan niyang mukhang nag-uusap ng masinsinan na magkasintahang kanyang pakay sa labas ng pintuan ng tinutuluyan ni Cora. Ano, itutuloy pa ba natin? Hanggang kailan ka ba mananatili rito, Cora? Alam mong mahirap ang sitwasyon natin. Paano kung mahuli na ako sa susunod? Maghintay pa tayo, akong bahala. Tiba-tiba naman tayo sa naging hatian eh. Saka akala mo ba hindi ko alam ang ginawa mo? Grabe na talaga yung sakit mo, Betoy. Kailan mo ba yung titigilan? Paano kung mahuli ka na rin sa susunod? Hey, ano ka ba? Saka huwag mo pakialaman ang ginagawa at diskarte ko ha. Dahil alam ko mas masaul ka pa sa akin. Kaya nga nag-click tayo eh. Buwisit ka. Ayoko lang din mahawa ng sakit, no? Matutulog na nga ako. Ang mabuti pa, umalis ka na muna. Hindi mo ba ako papapasukin sa loob? Asa ka? Maglinis ka kaya muna. Tsaka maraming tao ngayon dito. Kaya malabo yung binabalak mo. Sayang naman. Bago pa matapos ang magkasintahan,
Agad nang sinugod ng batang si Lolita ang dalawa. Balot na balot siya ng mga oras na yon kaya nakasisiguro siyang hindi siya makikilala ng mga ito. Lalo na't may kadiliman ng pasilyo. Matapos marinig ang palitan ng salita ng dalawa, doon tuluyang naputol ang pagtitimpi niya dahil mukhang may kinalaman sa ginagawang nakawan ang kanilang paksa. Lalo na ang tungkol sa ginawa ni Betoy sa kanyang kaibigan. Parang sibat na nakalapit siya sa dalawa at walang pagdadalawang isip na kinalmot ng mariin at malalim ang dalawa. Tumama ang kanyang mahabang kuko sa kanilang braso at leeg na siyang ikinasigaw at daing ng dalawang yun. Aray! Shit, ano yun? Betong darling, ang braso ko mukhang nagdugo. Sobrang hapdi. Sino ang taong yon? O hayop ba yon? Ang sakit ng ginawa niya. Nadali nga rin ako sa leg eh. Umanda sa akin ang taong yun. Sandali at maiwan muna kita. Susundan ko ang hayop na yun. Sasama ako. Nakalayo at nakababa na si Lolita bago pa man siya mahabol at maabutan ng dalawa. Sa pintuan siya sa kusina dumaan pa uwi. Kahit naghahabol hininga, natutuwa siya sa kanyang ginawa dahil nagtagumpay siya. Nang pagmasdan niya ang mga kukong may bahid pa ng dugo at parang piraso ng balat o laman na nagmula sa nakalmot niyang parte ng katawan ng dalawang malilikot ang kamay na magkasintahan, talagang napangiti siya. Agad niyang isinagawa ang ritual bandang 3:00 ng madaling araw. Mula sa pamanang kaalamang natutunan niya mula sa kanyang lolo, handa siyang tumalikod sa liwanag makamit lamang ang hustisyang nararapat para sa mga taong mahalaga sa kanya. Sa pamamagitan ng natirang kandilang kulay itim at aklat na mga ritual na ibinigay sa kanya ng lolo niya, isinagawa niya ang magiging pangalawang ritual na nagawa niya sa tanang buhay niya. Gamit ang nakuhang dugo at kapirasong balat mula sa dalawang malilikot ang kamay. Gagawin ko ang makakaya ko para hindi niyo na magagamit pa ang mga kamay at parte ng inyong mga katawan na gumawa ng masama sa iba. Hindi man ako kasing lakas ni Lolo na mangkukulam, sinisiguro ko namang magtatagumpay ako. Matapos yung ibulong ng batang si Lolita sa hangin, kanya nang tinapos ang orasyon. Samantala, mula sa kinaroroonan ng magkasintahan, hindi maunawaan ng dalawa kung bakit hindi sila makatulog. Ang mga bakas ng kalmot sa kanilang katawan ay parang binudbura ng maraming pulang sili. Dahil patuloy ang pagkirot nun. Hindi na kasi nahabol pa ni Betoy ang taong may gawa nun sa kanila. Ang natitiyak lamang nila ay isang bata ang may gawa nun dahil napansin nilang maliit lang yun. Pahamak talagang batang yun. Akalain mong natakasan niya pa ako. Para siyang daga sa sobrang tulin. Bakit kailangan gawin niya sa atin to, Betoy? Baka naman may kasalanan ka nagawa sa batang yun kaya niya ito nagawa. Ayan tuloy, pati ako nadamay pa. Kainis! Aba malay ko, sa dami na naging biktima ko, hindi ko na mabilang at makilala pa mga yun. Ikaw naman kasi, kasalanan mo to. Aba't bakit ako lang ang sinisisi mo? Paano kung sa'yo pala gustong gumanti ng batang yun at hindi sa akin? Dahil dyan pala sa matabil mong bibig kaya tayo mapapahamak. Sinisisi mo ba ako? Sino ba sa atin ang... Aray! Ang kamay ko! Parang nagkakandabali-bali ang mga buto ko! Ano nangyayari sa mga kamay ko? Ah! Cora, ano nangyayari? Saan naman sakit? Ang mga kamay ko, Betoy, pagmasdan mo! Ang sakit! Naglalagatukan sila ng kusa! Tulungan mo ako! Teka, anong gagawin ko? Saan ba rito masakit? Paano ang mga buto mo? Hindi ko maintindihan. Ang bibig ko parang nangangapal din. Parang puputok siya. Betoy, tulong! Hindi na nakayanan pa ni Cora ang nakangingilong sakit o kirot na nararamdaman dahil sa pagkabali ng bawat parte ng kanyang daliri sa mga kamay. Hindi na rin siya halos makapagsalita dahil sa pangangapal at pamamantal ng kanyang bibig. Ang kanyang dila ay parang tinutusok din ng napakaraming karayom sa sobrang pamamanhid at kirot nun. Kung kaya't sa huli, tuluyan itong nawala ng malay. Samantala,
Si Betoy naman ay hindi mapigilang mataranta sa sinapit ng nobya. Sa lakas ng boses na nililikha nila, kinakatok na ang pintuan ng silid nila ng iba pang mga tenant na naistorbo nila. Hindi naman malaman ni Betoy ang gagawin. Hanggang sa... Aray! Ang ano ko! Ang sakit! Anong nangyayari sa akin? Bakit pareho ito nangyayari sa amin ni Cora? Hindi! Ang sakit talaga! Para siyang magang-magana! Paano na ang kaligayahan ko? Hindi ito maaari! Aray! Halos magtatalon si Betoy sa sobrang sakit nang maramdaman niya ang unti-unting pagkirot at pamamaga ng kanyang ari sa hindi malamang dahilan. Maging ang mga kamay niya ay unti-unti ring namanhid at kumikirot. Bago pa siya magpasya kung ano ang nararapat gawin para maibsan ang sakit na nararamdaman sa pagitan ng kanyang mga hita, pabalibag niyang binuksan ang pintuan ng silid ni Cora. Tumakbo siya habang natatarantang sapo ang harapan. Pawis na pawis at namumula ang mukha. Hinabol naman siya ng mga babaeng tenant na nakiusyoso sa kaguluhan. Binato siya ng mga ito ng walis at timba matapos siyang makita na nanggaling sa silid ni Cora. Inaakala marahil na mga ito na isa siyang rapist na pinagsamantalahan ng babae. Nireport ng mga nakakita kay Tia Laida ang nangyari. At nagpatawag ang ilan sa kanila ng ambulansya nang maabutan nila ang sitwasyon ni Cora. Ano ka mo? May nakapasok sa silid ng isa sa mga tenant? Ano nangyari kay Cora? Si Cora ba talaga ang babaeng natagpuan nyo? Oo, Tita Laida. Kaya ang mabuti pa magpatawag na rin kayo ng mga taong mag-iimbestiga tungkol sa nangyari. Mukhang malala po kasi ang tinamo ni Cora. Ano pong nangyari kay Ate Cora, Ate Menchi? At bakit gusto mo malaman? Ang mabuti pa, magbantay ka muna ng tindahan at ako'y tutungo na muna ron. Pero Tia... Huwag nang marami pang tanong, Lolita. Dumito ka na lang muna. Wala nang nagawa pa si Lolita kundi ang tumahimik na lang. Ngunit sa loob-loob niya, natutuwa siya sa nangyari sa magkasintahan. Dahil patunay lamang yun na siya'y talagang nagtagumpay sa pangungulam sa mga ito. Hindi niya lang inaasahang ganun pala kalakas ang isinagawa niyang ritual. Kaya pala halos hindi siya makagalaw kaninang umaga sa panghihina matapos ang kanyang ginawa. Dahil ang lakas niya mismo ang inihigop upang maisagawa lamang ng matagumpay ang ipinataw niyang sumpa. Loli, nandito ka ba? Kimi, ikaw ba yan? Kimi, may good news pala ako sa'yo. Talaga? Ano naman yun? Mukhang nakaganti na rin tayo kay Kuya Betoy at Ate Cora. Nabalitaan mo ba nangyari sa kanilang dalawa? Oo, kaya nga ako pumunta rito para malaman kung totoo yun eh. Dahil tama lang ang nangyari sa kanila. Lalo na sa lalaking manyakis na yun. Hayaan mo dahil hindi na rin naman sila magtatagal dito. May kalalagyan na rin ang mga tulad nila. Teka, ayos ka lang ba, Loli? Bakit namumutla ka yata? Ayos lang ako, Kimi. Ang mahalaga, nakaganti na tayo. Hindi ko hahayaan na maulit muli ang nangyari sa'yo. Talaga, Pexman? Mamatay man si Batman? Pexman, mamatay man ang mga taong may malilikot ang kamay. Magkayakap na nagkwentuhan at nagtawanan ng dalawang magkaibigan. Habang pareho nilang hinihintay ang magandang balita mula sa tiyahin ni Lolita. At gaya ng inaasahan niya, napatunayan ng Tia Laida niya na nagsasabi siya ng totoo nung una pa lang. Matapos niyang mahuli si Cora na pumuslit sa kanilang bahay ng nagdaang gabi. Dahil nakita rin sa silid na inuupahan ni Cora ang ilan sa mga gamit ng mga tenant na nawawala. Maging ang makeup kit na gamit na pag-aari ni Menchi at ang mahiwagang sandok na gawa sa ginto ni Lola Maring. Nakita mga yun sa isang sulok ng kwarto na nakalagay sa sikretong kabinet. Ang hindi lamang nila inaasahan, matapos makarecover ng dalawa sa isinagawang kulam ni Lolita, nagawa ng mga yun makatakas sa galamay ng mga otoridad. Ano ka mo? Nakatakas ang dalawang yon? Paano nangyari yon?
Mukhang sanay po talaga sila sa gawaing pagtakas, Tita Laida. Ayon po kasi sa nag-imbestiga, dati na pong nakalabuso ang bitoy na yun dahil sa panggagahasa ng mga minor de edad na babae. Habang si Cora naman, napadpad lamang dito para magnakaw. May record na rin po pala yun ng pagnanakaw sa kabilang bayan. Diyos mio, mabuti na lang at nakalayo na ang mga yun dito. Pero paano kung bumalik pa ang mga yun para gumanti sa nangyari sa kanila? Sana lang hindi na mangyari yun, Tita Laida. Magdasal na lang po tayo na mahuli na ang dalawang yun. Lingid sa kaalaman ng mga ito, sinisiguro naman ng batang mangkukulam na hinding-hindi na magagawa pa ng magkasintahan ang kanilang dating gawain. Lalo na ang bumalik para lang maghiganti dahil babalik at babalik ang sumpa kung muli silang gagawa ng hindi maganda sa kanilang kapwa. Wakas!